Sino ba mga nagrereklamo na driver kasi na yan? Parang wala naman. Sino ba lagi naglalagay sa matunog na suggestion driver. box ng FIA? Siyempre, yung pasimuno dyan, si Mang Max. siya yung kulelat ngayon sa standing eh. Pinakamaingay. Sinong kulelat? Yun ang pinakamaingay. I think si Checo, nung Australia, sinabi O, din niya na... Kung si idol mo, gusto niya ba? Hindi rin. Yun ang nakakapagtaka kay Checo. Hindi rin niya gusto. Kasi akala ko, given na nasa bagong team siya, parang ang goal niya is talagang tulungan lang yung team na maging at home sa Formula 1. Pero siyempre si Checo, being Checo, alam naman natin yung racecraft niya talaga when he was still in Racing Point hanggang sa naging Red Bull siya. Talagang top notch kahit na may 3 anak nga yan eh. Sinabi ni Horner noon sa Japan sa 130R nung nag-overtake siya kay Russell tsaka kay Hamilton. Parang walang anak tong Checo na to eh. Parang walang pamilyang uuwian. Nothing to lose. No? Nothing to lose. And I think Carlos Sainz, also Fernando Alonso, talaga yung mga drivers na alam natin na they still want to race the same way they were racing before, na super flat out, talagang to the limits ng driving skill nila, yung ipipiga nila dyan. Pero yun nga, may mga drivers tayo na tinatawag na mga cruise and collect. Yung cruising lang. Ano yun? Parang naghihintay ka lang ng sweldo mo. na, Cruise and collect the checks. yeah. So yung mga drivers na hindi masyadong motivated na to really, push to the limit ng kanilang ability to drive a Formula 1 car. Sino kaya yung mga medyo relax? Sila Ocon, parang ganun. No, sina Ocon. Cruise and collect na lang mga yan eh. Maybe si Bottas. Si Bottas. Enjoy na sa Australia. Yung mga wine niya, ganyan. Pa-bike na lang. Si The Hulk siguro. Cruise and collect na lang yan. Oo nga, no? Hülkenberg yan, ano? Hindi natetengas ng racket. Lagi may trabaho, lagi siya may pinagdadrivean eh. Hindi nasisipa. Hindi, no? I don't know if fans will agree with me on this one, pero akala natin si Hamilton, cruise and collect na lang siya last year sa Ferrari. Pero ngayon, di ba, talagang lumalaban si The GOAT. Yung pala, si Lewis, anong stance ba niya? Hindi ko masyado nakikita yung mga yung stance niya sa kasi puro ang stance niya ata is mag love life eh. And love life na ito. Pero nakita ko gusto niya yung current na setup Yes. ng kotse ngayon. Oh. Kumbaga in favor siya. Yes, Hindi siya nagreklamo ngayon. Hindi. Parang it shows din na, yun nga, ito naman, legendary. Double legendary to si Hamilton. Kasi alam na natin yung status ngayon na kahit nag-iba yung kotse, nag-iba yung makeup ng kotse, yan, dumalaban pa rin siya, nakikipag wheel-to-wheel siya. Tapos, Tsaka lips to lips. I think, lips to lips, wheel to wheel. Tapos pati yung mga social media posts niya, maganda feedback niya dito sa current na kotse niya. So, nandun pa rin yung racing pedigree niya na I'm here to still prove and show everybody I'm Lewis Hamilton. Yan si Lewis, hari ng wheel to wheel at lips to lips. Lips. Laps to laps. Si Leclerc, ang feeling ni Leclerc sa mga neutral kotse. Okay, si Norris medyo hindi niya rin type itong kotse niya ngayon. Parang may nakita rin ako na, di ba, yung champion last year. Parang may curse naman na gano'n na yung nag-champion previous year, medyo bumababa ng a few places Pwera sa si the following year. Max, Hamilton, Si Max kung Schumacher. talagang yung legendary cup. Anong yung mga curse? Anong one-off. curse? And the curse niya. I'm the curse. Si Piastri. Wala akong Maganda yung naririnig. pwesto niya nitong So yun nga talaga, no? Kita mo sila, Antonelli, Russell, Piastri, Hamilton. Halos wala kang naririnig eh. Lagi nasa harap eh. Dito talaga nag-iiba yung mga tono ng mga drivers na to and even yung mga teams. Siyempre, kung you have the advantage, why complain, di ba? Totoo.